Opo, sir, kung babasahin po natin ang mga komento sa isang balita Eto Davao City 1st District Councilor. Tek Ocampo. Naku, matikas to si Tek Ocampo, si Councilor Tek. Councilor Tek. Ha? ngayon kung saan nandyan po pala ngayong araw ang Presidente Bongbong Marcos, mainit po ang ulo ng mga taga Davao. Bakit po, konsehal? Ano pong nangyari? Dali bago tayo magkomento, gusto ko lang magkomento. Pagka taga SMNI talagang pupogi, ano? Bakit sa mga ibang istasyon ang papangit ng mga ano? Hindi, biro lang. Alam mo kasi, yung napanood natin yung interview niya, yung kanina may interview na lumabas sa kanya kanina, na sinasabi niya na parang kanila daw yung project na yon. No, yung nga, doon na medyo sumama ang loob ng mga taga Davao because alam naman talaga ng mga taga Davao na ang pasimuno talaga ng project na yan ay no less than the former President Rodrigo Roa Duterte. Alam nyo, matagal na yan na dream ng ating dating Pangulo, Tatay Digong, na magkaroon ng coastal road. During pa yan sa namiging mayor pa yan siya. Nung coastal road ay gagawin niya para guminhawa naman ang trapiko sa Davao City. So, yung coastal road na yan, dire-diretso hanggang sa may Arcastillo. At nalaman natin sa mga plano before, supposedly connected yan sana sa Samal Bridge. Ang problema lang, hindi nila ma-connect. So, dadaan pa ng Castillo, doon aakyat. So, ang mangyayari, kailangan natin ng tulay. Diyan na nga yung Bukana, pati yung doon sa may Santa Ana Wharf. Yung Bukana na tulay na yan, kung di ako nagkakamali, nasa media pa ako noon. Ito lang, just to set the record straight, ano? Hindi naman natin tawag nito, talagang hindi man tayo nagsisinungaling dito. Sinasabi lang natin ang katotohanan para lang malaman din ng taong bayan. Kung di ako nagkakamali, 2020 ito hindi pa ako konsehal noon, nasa media pa ako noon, na pag-uusapan ito kasi ginagawa na yung coastal road at that time. So, ito na, kailangan ng parang i-connect yung coastal road doon sa Bukana area. So, if I'm not mistaken, mga around December yun or mga 2020 yun siya. Yung Chinese Embassy, Chinese Embassy together with the DPWH, parang nagkaroon ng agreement, no? Parang binigyan ng grant, kung nagkakamali. Grant ito hindi naman ito pautang. Parang pagkaalam ko correct me if I'm wrong, parang binigyan ng Chinese government, binigay yan ng Chinese government sa Davao City sa panahon ni Tatay Digong para gawin yung tulay na yan. No, kaya nga tuwang-tuwa tayo dahil sa wakas magkakaroon na tayo ng tulay diyan sa may Bukana at malaking alibyo yan, no, sa takbo ng trapiko sa Davao City. Ang medyo kinasasama lang ng loob natin is hindi man lang na-mention, no? Ang sinasabi kasi niyang legasiya, part of the legacy is it should be part of the legacy of the former president, not of his legacy. With due respect to the president, hindi naman talaga kanya yan. No, hindi naman talaga nagkaroon lang, ginawa lang yan panahon ng kanyang administration maybe, but it doesn't mean that he was the one who started it. He was not the one who started the ball rolling, kung baga, so to speak. So hindi talaga siya kanya. Well, siya ang presidente ngayon, pwede niyang sabihin na sila ang nag-implement o sa panahon nila ginawa yan, pero to be honest to the people, at alam naman siguro din niya yan na talagang tulong niya ng China, government ng China sa Davao City panahon ni Tatay Digong as president. Ang nakakapagtaka lang, MJ at Admar, wala akong nakita kanina, hinahanap ko ang mga kinatawan ng Chinese Embassy kanina doon sa sinasabing inspeksyon. Kasi kung talagang binibigyan niya ng yung tawag nito weight, no, ang proyekto na yan, the proponents should be acknowledged, no. Kasali dyan ang government ng China, sila nagbigay niyan, sila ang tumulong sa atin yan. So nagtataka kami kanina, bakit wala rin kinatawan ang Chinese Embassy doon? Parang bigay respeto lang sana, no, doon sa tumulong. Actually, sa pagkakaalam ko talagang bigay yan ng Chinese government, pera ng China yan. Sa pagkakaalam ko correct me if I'm wrong, no? So, yun ang sentimento ng mga kababayan. Hindi lang ako, marami. Kung basahin niyo yung mga comment, ang iba, masama tayo ng loob, iba mga medyo masasakit pang sinasabi nila tungkol dun sa interview. Again, hindi po natin sinasabi na hindi, Tatay Digong lahat yan. Wala tayong sinasabing ganun. Kaya lang, ang inaano dito ng mga taga Davao City, huwag ka namang bastos. Huwag ka namang bastos na aangkinin mo lang lahat yan. I-acknowledge mo naman yung binastos ninyong si Pangulong Duterte. Acknowledge it. Ba't hindi mo ma-acknowledge? Diba?
Baka sabihin nyo iba, napakababaw naman ng mga taga Davao City para kailangan pang hindi. Hindi. Kasi sa kanila, talagang, at sa karamihan sa mga Pilipino, bayani sa amin si Pangulong Duterte. Dahil siya lang ang talaga maayos ang pamamahala. Lalong-lalo na yung mga taga Davao. Kung sa amin nga mga taga Luzon, bayani sa amin si Pangulong Duterte dahil nung siya ay naging Pangulo, talaga namang nakakapaglakad kami. At marami kong kausap na ganyan na talagang hindi ko sila mano sa politika pero sinasabi nila, pag kami umuwi, safety kami nung panahon ni Duterte. Ngayon wala na, tanginang yan. Kahit tanghali ka maglakad, snatcher ka, kung ano-anong gagawin siya, uldaping ka. Di ba? Yan ang sinasabi ng mga tao Anong gagawin ko? Paano pa kaya yung mga taga Davao City na nakita nilang dating war zone ang Davao City pero inayos ni Pangulong Duterte. Ngayon, isa sa pinakamaunlad, kung hindi man pinakamaunlad na syudad sa Pilipinas. Tapos, hindi mo man lang i-acknowledge yung dahilan kung bakit binigay ng China yan. Dahil sa foreign policy ni Pangulong Duterte. Anong kabastusan yan, Marcos? With the president. So yun lang akin, MJ, na we just like to inform the public that it was the former President Rodrigo Duterte who started that. And nabuo yan noon. I think kung di ako kakamali, ang around $60 million, no? Yung ano na yan, yung project na yan, worth ng project na yan. MJ. Opo, 3.2 billion, sir, pesos ang pesos. Opo, budget. Pesos. At ginawa at no cost to the Philippine government, grant Exactly. or gift o regalo, no? Tama ka dyan. Tama yun. Regalo yun. Opo, and not from a loan. So, walang repayment, wala rin interest, at hindi rin siya nakakadagdag sa national debt. Grabe, no? Galing ni Pangulong Duterte, no? Paano niya nagawa yan? Alam mo yun? Konsehal. Exactly. Opo. Kaya nga dun sa mamahalo natin kasi bigay yun sa atin. Sandali nga, tingnan ko kung magkano ba sinabi? Nagtataka kami kanina as the former President Rodrigo Duterte who started that. And nabuo yan noon. I think kung di ako kakamali, ang around $60 million, no? Yung ano na yan, yung $60 million. How much? worth ng project yan. MJ. Opo, 3.2 billion, sir. 3.2 billion. Imaginin mo, 3.2 billion. Ha? Na libre ibinigay ng China. 3.2 billion. Tapos, aangkinin mo lang, Marcos? Anak ka ng wewe talaga. Gago! Aangkinin ng administrasyon mo. Pagkatapos nyong ikampanya yung hate China. Hindi, ako wala akong pakialam sa China. Sabi ko nga sa inyo, ayoko ng mga Chinese Hindi, totoo yung mga pogo-pogo, mga illegal na Chinese ngayon, ayoko talaga yun. Pag nakakita nga ako sa mga club, gusto kong kunin yung passport. Pakita nga passport mo, animal ka! Gusto kong ganunin Diba? Pero, hindi Dahil nga sa maayos na pakikitungo ni Pangulong Duterte, 3.2, grabe yun, no? Mga pare ko. Pesos ang Pesos. Opo, budget. Pesos. At ginawa at no cost to the Philippine government, grant Exactly. or gift o regalo, no? Tama ka dyan. Tama yun. Regalo yun. Opo, and not from a loan. So, walang repayment, wala rin interest, at hindi rin siya nakakadagdag sa national debt. Konsehal. Exactly. Opo. Kaya nga dun sa mamahalo natin kasi bigay yun sa atin. Bigay sa mga tiga Davao. Opo, sir, kung babasahin po natin ang mga komento sorry. sa isang balita ngayon kung saan Na Sorry. kasi hindi sa welcome ng mga tao dito. Wait lang. Buenyo. Anong masasabi mo doon, sir, sa komento? Totoo yan. Sa balita pa nga kanina, sa nanonood ako ng TV, kaya nga sabi ko minsan ayoko na manood ng except sa inyo may ibang balita kasi. Ayun. Siyempre, pag Vox Populi sa SMNI, panoorin mo, sir. Ha? Panoorin nyo. Ewan ko, parang minsan hindi ko na gusto na napapanood. Anyway, kanina wala akong choice. Gusto kong tignan ko talaga, lumabas nga sa mainstream media yung balita kanina. Lumabas nga siya, nakita ko nga doon na ang pagka-headline pa ata parang pinuntahan ng Pangulo ang balwarte ng mga Duterte. Para bang sinasabi nila na para bang
napasok, no? Napasok nila. Wala naman talagang problema pumunta sa dito, eh. No? Hindi lang siguro gusto ng mga tao na makita siya o hindi sa welcome ng mga tao dito kasi nung paglipad ng chopper nga kanina may video ang sinaysigaw Duterte. Pero the point is magbigay naman ng konting respeto. Alam mo yun naman, taga Davao tayo, tapos ang presidente natin doon si Tatay Digong, and siya rin ang nag-umpisa niyan. Yun lang naman ang hinihingi natin, konting respeto, lalo na sa Chinese government, no? Dahil pera nila yon binigay sa atin, sa mga tiga Davao, para matulungan tayo maalibyuhan ang trapiko natin. And yet parang lumalabas pag tinitignan mong interview, talagang parang sila talaga ang nagpasimuno niyang project na yan, legacy projects pa kumbaga. Inspection siya, walang yan, hindi yan ghost. Kitang-kita yan at hindi yan substandard. Talagang napakaganda pagkagawa niyan, no? Napakaganda yung tulay na yan kasi mismo ang nag-supervise niyan is nandun yung mga engineers ng Chinese government when it was constructed. Opo, Konsehal, maayong gabi, si Admar po ito. Naghalongkat tayo dito sa internet sa mga possible na mga tawag nito, artikulo, no? Related dito. Meron tayong nakuha. Di ko lang alam kung ito ba yung pinatutungkulan na Bukana Bridge, no? Unahin muna natin yung isang artikulo ng Philippine News Agency. Okay, kung pwede ba natin na maipakita. Ito po ay dated October 3, 2018. Okay? So pwede ba natin na maipakita? Ang title nitong artikulo na ito, Konsehal, ay Chinese to undertake 1.5 billion pesos Davao Bridge project. Ito yung sulat ni Digna Banzon. So 2018 pa po ito. Pero ang kanyang source dito ay ang SOCA, okay, State of the City Address ng then Mayor Sara Duterte. Basahin ko lang yung artikulo. The Chinese will help build the city's 1.5 billion pesos Davao River Bridge Bukana Project, one of the big ticket projects planned by Mayor Sara Duterte. Tingin niyo po, meron pa bang ibang bridge dyan? Itong Davao River Bridge Bukana Project, Konsehal? Or Klaro ito na yun? naman masyado yan. Klaro, wala na ibang Bukana Bridge dyan. Yan naman talaga yung nakasaad dyan sa artikulong yan. Yan ang pinag-uusapan natin. Wala nang ibang tulay dyan. Tapos, iba naman yun dun sa Santa Ana eh. Opo. Iba yan. Tapos, ito October 3, meron din tayong nakuha. Exchange of letters naman ito. Ang next natin ay pakita ay itong liham naman. Masyado lang maliit pero basahin ko lang. Ito naman ay may petsang November 20, 2018. Ang pamagat nito, ito yung nakuha ko sa judiciary.gov.ph. e-library. Ang pamagat nito, exchange of letters on project of Davao River Bridge Project, Bukana. Okay? So, ang pinadalhan nito, ang nagpadala nito ay ang Chairman of China International Development Cooperation Agency, the People's Republic of China, pirmado ni Wang Xiaotao, at ito ay kanyang pinadala kay then Secretary of Public Works and Highways ng bansa or during Duterte administration, itong si Secretary ngayon ay Senador Mark Villar. So basahin ko lang yung ilan dito. Sa mga kataga, sabi dito, on behalf of the People's Republic of China, I have the honor to confirm that our two sides have through friendly consultation, reached the following agreement. According to the consensus reached by the leaders of China and Philippines, the Chinese government agrees to help the Philippine government to implement the Davao River Bridge Project Bukana. The project includes the construction of bridges, roads, and related ancillary works. The total length of the route is about 1,340 meters, including 477-meter long bridge. So, sinabi rin dito sa number 2, yung role ng Pilipinas. Kagaya po ng responsable ang Pilipinas for providing land for construction, demolition of buildings, resettlement,
lahat, no? Tapos ang side naman ng Chinese contractor, yun na, sila yung magre-review the project investment based on feasibility study report, shall bear the project's construction cost and survey, design, construction supervision fees within the investment cap. Chinese side shall also appoint the project management and so on and so forth. Ito po dated 2018. At ang mga proyekto naman natin, lalo na itong mga big ticket projects po, konsihal, hindi naman po ito na napag-isipan ni BBM ay 2022 diretso agad na i-implement. It so happen lang na ito ay na timing naabutan doon sa pag-uumpisa ng kanyang termino, doon din nag-umpisa yung project. Mahaba pa yung niyan nabagit nyo nga po, matagal na pala yung pinaplano. Hindi naman yan kagaya ng insertion na mabilis na magko-construct agad ng flood control projects sa konsehal. Malinaw na malinaw itong mga artikulo na ito po. Opo. Yung nga yan ang hindi yan ang hindi ko maintindihan. Klaro naman talaga from the very start, it's really Tatay Digong's legacy. I don't see, I cannot fathom the reason why kanina yung interview niya, bakit niya sinasabi na parang kanila, the record shows, the documents have proven that it was during the time of the incumbency of the President Rodrigo Roa Duterte that was planned out and materialized. And kaya kasama nga dyan during the time of then Mayor Sara Duterte, who was the Vice President now. Kasama sa dyan Kasi alam nyo, yung mag-ama na yan, they really work hard for the development of the city of Davao. Kaya kung may magandang plano, talagang pinag-uusapan niya ng dalawa. Alam naman natin yan, hindi naman pwede na may plano ito, isa ay hindi, mag-disagree. They all agree on such plans. And tingnan nyo na ang nangyayari sa Davao ngayon, napakaganda. Alam mo, ito, tinitignan ko itong tulay nito, napakaganda ito, para kang nasa ibang bansa. Yun. Para kang nasa ibang bansa. Yung kakagaling ko lang sa labas, ito'y parang nasa Hong Kong. Alam yung tulay doon, I forgot the type of bridge there in Hong Kong. Pati ito, parang ganito rin yung itsura ng tulay na... Yung sa Macau yan. Punta namin yan Nung nagpunta kami ng mga taga-SMNI, ang ganda dyan, Brad, dun sa Macau. Parang ganyan. Kaya nga, alam mo, kinikwento nga sa amin, hindi ko na sasabihin sa inyo kung sino nagkikwento sa amin. Kung talagang nakipag-ayusan na tayo at alam mo, hindi natin inaway itong China, malaki matutulong nito. Kasi sa China, bilis nilang gumawa. At maaayos baka kala ninyo. Kasi sinasabi nung dinimonize lang kasi natin ng China di ba? Made in China yan, pangit yan. May ganun tayong pag-uugali di ba? Pero hindi natin matanggal sa isip hindi natin matanggap na yung mga iPhone, MacBook, galing din China yun. Doon din ginawa yun. Hindi naman galing sa ibang bansa. Kahit nga yung mga branded na bags China rin na gumagawa Pero dinimonize lang natin sila. Kasi nga, sabi ni Uncle, di ba? I-demonize yan. Dahil sila talaga namamayagpag Ito na nga isang halimbawa, napakaganda. Alam nyo yung from Hong Kong to Macau, anak ng tutsang kalabaw, Brad. Alam mo yung parang, wow, amazing, ganun. Mapapaganon ka Sa sobrang ganda. Parang ganyan daw yun, di ba? Naku po. Tatawid ka ng Macau to Hong Kong. Parang ganyan Ganyan ang pagkagawa, napakatibay, napakapulido ang paggagawa. Napakaganda talaga. Malayong-malayo sa mga proyekto na ipinapatupad natin dito na kung ilang taon lang ay biglang bumigay. Saan mga yun? Yung napaka-malaki na bridge biglang gumuho na wala man lang lindol. So, ito ang mga ligasiya ni former President Rudy Duterte. And yun na naman ang hinihingi natin kunting acknowledgement lang naman. Opo. Hindi naman natin sila binabastos dito. Ang mga dabuhay nyo hindi bastos. Tayo hindi tayo bastos. Pagpunta nila dito, kahit nga si Senator Trillanes, former Senator Trillanes pumunta dito, hindi nga siya binato. Hindi nga siya binastos, tinapunan ng kahit ano. Bakit? Pinabayaan siya. Bakit? Sama na ugali mo, Banat ba? Hindi, tinatanong ko lang naman kung bakit. Kayo naman.